Okay mga sangay, pag-usapan po natin itong patungkol sa skandalo ng PhilHealth. Nako, may malaking pasabog dito ngayon. Itong mga senador tungkol po sa PhilHealth. Magandang oras sa lahat ng mga kababayan natin, sa lahat po ng mga solid sangkay. Siyempre, kayo ang numero uno, mga sangkay, kasi kayo yung numero uno sumusuporta dito sa ating YouTube, no? Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Eto, 1.38 million subscribers na po tayo. Road to 2 million subscribers. Kung gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ay i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. I-check nyo na po kaagad ngayon kung nagawa na po ninyo. Kung hindi pa, ano pang hinihintay nyo? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At eto mga sangkay, sa mga solid sangkay dyan na nanonood, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para siyempre makilala po kayo ng mga solid sangkay din. Alright? Ngayon ito kasi mga sangkay, may pasabog. Itong mga senador regarding po dito mga sangkay sa PhilHealth. Masyado pong pinag-uusapan ngayon mga sangkay itong PhilHealth ngayon. Ano ba ang meron talaga? Marami ang kumakalat. Kinurap daw yung pera, kung ano-ano na po ang sinasabi ng marami sa ating mga kababayan, pero ano ba talaga ang totoo? At ano po ang pasabog nito mga senador? Eto, sabi po dito, ilang senador daw po iginiit na tama lang ang zero subsidy sa PhilHealth. Mga tutol, ito po ay yung mga tutol, mga DDS po yan mga sanggay. Mga tutol, hinamong magdemanda. Ayan. Lahat ng mga anti-government, since kayo po ang umangak-ngak mga sangkay, magdemanda. Kasi para po sa inyong kaalaman, ako, agree po talaga ako na dapat buwagin na po yung PhilHealth. Palitan na lang po ng panibago. Kasi yung corruption sa PhilHealth, malala. Simula pa po kay Noynoy Aquino, kay Duterte, ngayon kay Bongbong Marcos. Nagpapatuloy. Alam nyo, ginawa na po ni PRRD niyan dati. Pinalitan po yung namumuno, isa pong retired general. Pero may nagawa ba mga sangkay? Wala. Yun nga po yung tanong natin. Ano ba ang nangyari mga sangkay? Bakit walang nagawa ang pinalit ni PRRD noon? Hanggang ngayon, ganun pa rin po ang kalakaran. So, naging taktika na po ngayon ng government since walang nangyari nung pinalitan mga sangkay yung namumuno doon nung panahon ni Duterte. Ngayon, ang ginawa nila, hindi po binadgetan since may pondo pa naman na 600 billion. So, hindi po binadgetan ng 2025 kasi may pondo pa naman. Ngayon, sinasabi po ng Kongreso, both House of Representatives and Senate, na tama po ang kanilang desisyon. Eto, panuorin mo natin mga sangkay. Kasi yung PhilHealth, parang ang dami nilang pera. Binalik nga nila sa government yung pera nila eh. O, ayan. Para po sa inyong kalaman, yan po yung nakakagulat. Itong taon, 2024, nasa almost 90 billion, o nasa 90 billion na po talaga, yung binalik nilang pera sa kaban ng bayan. Hindi po nagastos. Na ang ibig sabihin lamang, mga sangay, wala pong sistema na maayos ang PhilHealth. Kasi bakit nila binalik ang pera? Kung pwede naman po sanang ipandagdag sa mga benepisyo ng senior citizen, PWD, di ba? At iba pang mga miyembro ng PhilHealth, mga beneficiary. Pero bakit nila binalik? Ibig sabihin, walang matinong sistema ang PhilHealth. Bukod dyan, mga sangkay, may mga nawawalang pera sa PhilHealth. May mga ghost patients. Nilagay lang po doon, ito yung ginastos, may mga pasyente, pero wala pong record talaga tungkol doon na ito yung mga pasyente. Sinabi lang, mayroong mga binayaran ng mga pasyente na ang laki ng perang nawawala. Kaya ngayon, mga sangkay, tama lang, kung akong tatanungin, tama lang, anak ng tokwa. May pondo pa naman mga sangkay eh. Huwag kayong maniniwala sa iba na sinasabi nila na wala ng pondo ang PhilHealth, wala nang maipapambayad. Meron pa rin, kalokohan po yan. Nagbalik nga po sila eh. Ang binalik po nila, magkano?
Nasa 90 billion. 2024. Bakit nila binalik yun? Diba? Ibig sabihin, ang daming pera ng PhilHealth. Eto, tuloy natin. So, siguro kaya nawala ng gana na bigyan sila. Tila hindi nagagamit ang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa taong bayan. Okay, ulitin natin ha. Para po malinaw ang lahat, tila hindi nagagamit daw ang pondo ng PhilHealth para sa taong bayan. Nawala ng gana na bigyan sila. Tila hindi nagagamit ang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa taong bayan. O, teka lang, magagalit yung mga iba dyan. Kasi sabi nila mga sangkay, gamit na gamit. Hindi naman pala nagagamit ang pera sa PhilHealth. Kaya nga po ang ginawa ng gobyerno natin na instead na gamitin ito mga sangkay o ibigay sa PhilHealth, dinerekta po nila sa mga public hospitals na hawak ng government. Sa buong Pilipinas po yan. Yung pera mga sangkay. Kasi yung PhilHealth, wala pong maayos na sistema. Kaya siguro okay lang yung nakawan po doon. Madali lamang po na nasasabuta yung pera. Ito ang binigyan din ni Senador Cynthia Villar sa gitna ng pagkwestiyon ng ilang senador sa hindi pagbibigay ng budget sa PhilHealth sa susunod na taon. Ganito rin ang paliwanag ni Senate President Francis Escudero sa isang panayam sa kanya. Aniya, walang pwedeng batas na ipasa ang nagdaang Kongreso para itali ang kamay ng susunod na Kongreso, lalo na kung hindi naman ito angkop at bagay sa panahon. Kaya may kapangyarihan anya ang susunod na Kongreso na baguhin ang paglalaan ng mga pondo depende sa pangangailangan ng panahon. O, ayan ha. Malinaw. Pinaliwanag na po ni Senator Chis Escudero. Kaya po, ang desisyon ng Kongreso, wag nang bigyan. Total, mayroon naman silang 600 billion. Wala pang maayos sa sistema ito nga PhilHealth. Tapos, mga sangkay, nagbalik ng nasa 90 billion na pondo nitong taon lang. Ibig sabihin, ang dami nilang pera. Bakit ganun mga sangkay? Wala silang sistema eh. Paano gagamitin ang pera? Hindi rin po, mayroon din pong mga nawawalang pera, mga sangkay. Siguro, naisip nila, wag na natin nakawin to, balik na lang natin to. Grabe, no? Grabe. Mga sangkay. Eto, tuloy natin. Ayon pa kay Senador Escudero, dahil ito sa kapalpakan na magsisilbing wake-up call sa PhilHealth. Oh, ayan ha. Ayan, malinaw ang sinabi. Sabi dito, dahil sa kapalpakan yon, ito sana magsilbing wake-up call sa kanila. Oh, asan na yung mga bonak dyan na nagsasabing dapat pinondohan ang PhilHealth. Ayusin muna yung sistema. Dapat nga, kung ako dyan, mga sangkay, tanggalin na po yung PhilHealth na yan eh. Kasi masyado pong corrupt. Being wake-up call sa PhilHealth. Sa pagraratipika ng Senado sa plenaryo ng Bicameral Conference Committee, kinuwestiyon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang ilang pagbabago sa 2025 national budget. Hindi isang-ayon si Senador Pimentel sa tinanggal na budget para sa PhilHealth mula sa Bicam report. Bumoto ng no para sa ratification ng 2025 budget sina Pimentel at Deputy Minority Leader Senador Risa Ontiveros. Nauna nang sinabi ni Senador Ontiveros na potentially unconstitutional ang pag-aalis ng 2025 budget sa PhilHealth. Ah, okay. Kaya pala sinabi po ni Villar. Sa mga tutol dyan, magdemanda na lang kayo. Kung sa tingin ninyo, yan, constitutional yan. Diba? Ngunit para kay Senador Villar, dapat PhilHealth ang idemanda dahil hindi naman ito matulungin. Ayan, nagkaka-real talk ka na. Kung gano'n naman pala, dapat tanggalin na po itong PhilHealth. Gumawa na lamang po ng bago. Lahat, tanggalin po yung mga, mga sangkay, mga namumuno kasi yan po talaga yung yan ang naging sistema nila dyan eh. Yung kalakaran nila sa loob. I don't know, di magdemanda sila kung unconstitutional. Ayan, magdemanda na lang kayo kung unconstitutional. Ako kasi, bakit namin naisauli sa gobyerno kung wala silang pera? O, di ba? Bakit kayo nagsauli ng pera sa gobyerno kung wala kayong pera? Kami naisauli sa gobyerno. Diba? Paano naisauli? O, paano na isauli? Magkano ba yun? 90 billion yun, pare.
Ganyan kalaki yung pera. Eh di demanda nila. Oh, ayan na. Dapat naman mademanda rin ng PhilHealth kasi hindi na matulungin. Oh, ayan. Tinanong din si Senador Escudero kung kumpiyansa itong constitutional ang pagtatanggal ng subsidiya sa PhilHealth. At iginit lang nito ang laki ng reserbang pera na hindi naman nagagamit ng state insurer. Di ba? Ang laki ng pera ng PhilHealth tapos hindi nagagamit. Bakit hindi nagagamit? Ang dami po mga kababayan natin ang dinadala sa mga health center or medical center, mga hospital. Pero bakit hindi nagagamit ang pera na yan? Ano yun? Tinatago para may makurap? Anak ng toko ah. Asher Kadapan Jr., UN. O ayan, yan po yung pasabog ng mga senador. Ano po ang inyong opinion dyan, mga sangkay? Nahihimas-masan na ba yung iba? Mag-comment lamang po sa ibaba kung ano po inyong opinion. Meron po tayong isang YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Revelation. Naku, magaganda po yung topic natin dito. Patungkol po ito sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy at iba pang mga istorya patungkol po sa nakasulat sa Biblia. Alright, so ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.